Good day mga ka-sounds. Bali ito po yung aking ginawang Bluetooth speaker, no? DIY lang ito. So ito pwede siyang lagyan ng battery. Pero itong ginawa ko, hindi muna ako naglagay ng battery dahil medyo mahal yung yung battery. So sa ngayon, nakasaksak lang siya sa outlet. So yung sound system ko kasi sa bahay, no, naka-fix lang, so medyo mabigat. So gumawa tayo ng ganito para medyo portable siya. So pwede ko siyang dalhin sa garahe o sa sala pag gusto kong mag-sound trip. At saka pwede ko rin siyang ilagay sa sasakyan kung malagyan ko na siya ng battery. So sa video ito, papakita natin kung paano ko siya binuo. Mamaya ibibigay ko rin yung sukat niya, pati kung ano yung mga parts na ginamit ko dito, no? Ililista ko mamaya, ipapakita ko mamaya dito sa video yung kung ano yung mga ginamit natin, pati yung mga presyo niya, no? Pati na rin mamaya sa end ng video papakita natin yung niya, testingin natin yung quality ng sound ng ating nabuong Bluetooth na speaker box. Ito yung ating Bluetooth na speaker box, no, na ang gamit ko po dito, ginamitan ko siya ng apat na speaker na 3 inches. Then meron tayong tweeter dalawa, no? Gamitan natin ng tweeter 2 inches. Ito, dito sa baba yung ating subwoofer 6.5. Bali dalawa din po siya. Bali itong box hindi pa ito tapos. Kahapon ko lang ito umpisang buuin. Meron pa itong cover. And then siguro magkakaroon pa tayo ng mga adjustments. Itong layo kasi nung sub, medyo nalalayuan ako masyado. Medyo ilalapit ko siya. And then meron pa tong cover. Yung cover hindi ko pa nagagawa pero nakaabang na dyan yung kahoy, no? And then lalagyan natin ng handle sa gilid. Bali ito po yung tsura sa likuran niya, no? Ito yung pinakalikod nung box natin. So dito yung mga speaker natin na malaki, makikita naman. Yung design nito ng iba, acrylic yung ginagamit nila dito. Pero sa build natin, hindi muna ako gagamit ng acrylic since orderin pa yung additional cost pa yun ng paggawa natin ng box. So ngayon plywood lang muna, temporary. Anyway, madalas naman ito facing the wall, so hindi naman masyadong nakikita. So ayan po, i-modify na natin para matapos na natin itong box. Bali ito po yung una kong gawa ng dito nakalagay yung yung ating subwoofer na 6.5. Medyo nalalayuan ako So ang gagawin ko, medyo natatabaan ako So medyo masyado siyang nasa loob ng speaker. Ang gagawin ko, babawasan ko para medyo lumabas yung itsura ng sub. So dati siyang 8 inches, babawasan ko siya, gagawin ko na lang siyang 6.5. So yung lapad dito, magiging 6.5 na lang. Ang haba pala nito is 53 cm. Yung haba niya, 53 cm.
Bale, ito na po yung ating cover. Natapos ko ng butasan. Nagkamali lang ako dito sa pagbutas na maliliit eh. So medyo sumobra yung cut niya. Ang ginawa ko para mahabol, nilakihan ko na lang yung butas. Pero hindi ko na ginamitan to ng router. Meron naman ako yung pang-drill dyan na malaki yung ano. Yun na lang ang nilagay, pinang-cut ko. Okay naman din. So ngayon, tatapusin natin itong cover, lalagyan natin ng butas sa gitna, tsaka para may dalang bintana ito sa gilid eh. Para lang lalagyan ng acrylic dito. Hindi siya perfect, pero pwede na. Medyo hindi ganong kabilog ng cut ko rito, may sinubra. Yan yung hinabol ko. Ito na po yung speakers natin, 3 inches. Nilagay ko na po para makita natin ang itsura. HD21 3G. So yung 3G, ibig sabihin niya, third generation. Yan yung ito yata yung latest eh. So yung loob niya, actually hindi pa ako nakaka-try ng ganito. So ngayon pa lang, no? So sa loob meron siyang may parang card siya. And then ito yung mga volume knob niya. Tsaka yung isa, parang ito yung sa power eh. Then yung may 5 siyang knob. Then, ito na yung pinaka amplifier niya, no? So, maliit lang siya, no? Pero alam ko malakas itong HD21 eh. Ang specs yata nito, yung left and right niya, nasa 160 watts yung left and right, and then yung subwoofer niya yata parang nasa 300 watts. So pinaganda pala nitong plate na order ko, meron siyang kasama ng goma, no? Na meron siyang pwede siyang itikit. So most probably dito yan ilalagay sa gilid, no? Para mas silyado yung ating box. Ang ginamit ko pa ng pintura dito sa ating box, gagamitin ko pala itong elastomeric na pang waterproofing. So black ang kinuha ko para mas madali, hindi siya gumihin. And then ihahalo mo siya dito sa Versatex.
So ito po, natapos na natin pinturahan yung ating Bluetooth na speaker box. Bubuuin ko pa siya, no? Pero ngayon bibigay muna natin yung sukat para meron kayong guide kung gusto nyo magayahin ito ating Bluetooth speaker. So yung haba niya nasa 22 inches and 1/4, no? Yung haba ng box na ginawa ko. And then yung lapad niya nasa 16 inches. So 16 inches po yung lapad nito. Kaya malapad itong ginawa ko dahil ang original na plug ko dito yung ating amplifier ng kotse, yung dating nakalagay dito nung tinatesting pa natin. Pero since medyo namumblema ako dun sa amplifier ng kotse dahil hindi ko siya matono, so instead na bumili ako ng equalizer pati na tone control nun, crossover, bumili na lang ako ng ganitong amplifier, yung ZK na HT21. So ang taas po ng ating box ay nasa 16 din, 16 inches. So 16 inches po ang taas, 16 inches din ang lapad. So yung haba, ulitin natin yung haba na nasa 22 inches and 1/4. So ito namang yung kahoy dito sa speaker, kasi ang nakalagay dito sa loob yung nalagay natin yung 6.5 na bali itong square na to, ang sukat mong ginawa ko ay nasa 9 inches by 8 and 3/4 inches. So yung nakalagay dito na 6.5, pwede natin yun i-upgrade na 8 inches na speaker. So yun ang plano ko balang araw. Pero sa ngayon, ito lang 6.5 magagamitin natin dahil saktong-sakto lang dito sa amplifier natin. So kung kung mag-upgrade ako ng subwoofer speaker, kailangan magdagdag din tayo ng subwoofer na extension ng ating amplifier, yung ZK3002, para ma-accommodate yung wattage ng mas malalaking speaker. Pero sa ngayon, mas simple lang yung setup natin, 6.5 lang speaker natin, sakto lang itong ating amplifier. Ito po yung ating amplifier na nilagay, no? Ngayon, yung butas nito sa taas, lipat lang natin. Yung mga ibang setup, nilalagay nila ito sa ilalim, no? Parang nakaganyan yan. Kaya lang, yung last minute ko ito na nag-decision ako na parang mas gusto ko nasa taas. Kasi gusto ko makita itong box, mas maganda yun. Ang ganda kasi ng itsura ng plate eh. So gusto ko makita yung buong plate. So nilagay ko na lang sa taas. So yan po. Ngayon i-discuss ko naman yung mga parts na gagamitin natin. No? Bali yan po halos lahat ng mga parts na ginamit natin. So umpisa natin sa mga speaker. Bali ito po yung subwoofer na ginamit ko. 6.5 ang sukat niya. 100 watts. So 4 ohms po ito. So dalawa po to, 6.5. And then sa ating mid, ang ginamit ko ay itong peerless na speaker. So double magnet siya, no? Original din siya, may sticker pa ng So nasa 300 pesos ito. So apat yan, mga 1-2 kailangan ng gastos eh. Ito pa lang subwoofer, kalimutan ko pa lang sabihin, ang presyo nito nasa 600 plus. So almost 700 din siya. So dalawa yung binili ko. Total naman mga 1/4, no? Dalawang piraso.
And then, sa power supply tayo, ang ginamit ko yung power supply ng computer, no? Pero true rated ito na 500 watts. So, ginawan ko lang siya, minodify natin para magkaroon ng terminal ng positive, negative. So, ito po, nabili ko to second hand lang, bali 800 yung ginastos ko. Ang brand new nito, medyo siguro mapapamahal ka parang mga nasa 2,000. So, since 12 volts lang yung ating power supply, gumamit tayo ng DC converter, no? Para ang supply natin sa amplifier natin, mapataas natin. So, ang setup ko, mga 24 volts siguro hanggang to 30 volts ang setup ko. So, ito yung gagamitin natin. DC converter siya, step up. So, from 12 volts, pag sinaksakan mo yan, ang labas dito, papalakihin ko yung supply. Siguro mga 24 volts nga pataas. So, ang bili ko dito nasa 550, mga 550. No? Meron pang isang version nito na medyo mas maliit, parang nasa 300 yun eh. So, yung magnet yata nung parang isang piraso lang. Mas maliit yung wattage, no? Pero ito na yung binili ko para mas makasigurado tayo sa ating DC converter. So, maliban dyan sa mga electronics, no? Siyempre, yung box natin, kailangan natin ng stand. So, nagamit ko na kasi ito dun sa box habang nagamit tayo. So, medyo may gas-gas na siya, madumi. Dilinisin ko na lang. Bali, yan po, 4 na stand. Nakalimutan ko yung presyo. Pero ipopost ko na lang sa screen kung magkano yung mga yan. Then yung handle, no? Ito, 2 handle. And then, maliban dyan, siyempre kailangan mo ng mga wirings, no? Speaker wirings, yung mga accessories, bahala na kayo kung ano yung mga size, pati yung kailangan nyo. And then yung ating acrylic. So, bumuli ako ng acrylic. Nakalimutan ko na rin ang presyo nito. Parang nasa almost 200 yata isa to. Pero ipopost ko na lang yung presyo tsaka yung link. Ito pa pala, no? Nakalimutan ko i-discuss ito. Ito rin yung kailangan nyo nang bumili nito. Ang ginamit ko nga itong amplifier natin. ZK-HT21. So, 3G ito. Third generation. Meron nasa ang presyo nito mga nasa 1.5 mga almost 1.6, no. Meron mas mura yung hindi siya 3G. Pero itong 3G ang kinuha ko dahil ang advantage nitong third generation, pwede mo siyang saksakan ng additional na board para sa inyong subwoofer, no. Parang subwoofer board extension meron siya dito. So maliban doon, pareho naman siya yung hindi na 3G na HT21. So itong plate niya na-order ko to sa sa Thailand, nasa 400 plus ang presyo niya. So maliban dito sa board, syempre bibili kayo ng iba pang mga accessories, yung power button. Hindi naman mura lang yung mga yan. And then meron tayong auxiliary in, stereo, no? And then dito yung charging port. So ito yung charging port para na nabili ko, medyo maliit, no? Pero order na ako ng tamang sukat. Kasi ito kasi medyo maluwag. So, ayan po. Ngayon, bubuuin na natin. Ayan yung box natin. Lalagyan na natin yung ibang mga accessories niya para magamit na natin itong Bluetooth speaker natin.
few moments later. Ayan po, na-mount na natin yung dalawang subwoofer. Medyo excited na tayo makita yung itsura niya, no? Wala pa yung mga wirings, pero gusto ko muna makita yung itsura niya. So, ayan po, meron ng acrylic, tsaka naka-mount na yung mga speakers natin. Ilagay natin itong amplifier. So, yan po, ang ganda pala. So, yan siya. So, kulang na lang yung wirings, no, sa likuran. Nalagay na natin yung handle, yung stand, yung amplifier, mga speakers, yung acrylic. Ngayon, sa likuran niya, hindi pa natin na i-mount yung mga power supply. So, yan yung likuran niya. Medyo madumi pa. Nagdumi yan. So, nilagyan ko rin siya ng yung parang fiber, no? Hindi ko lang kung anong tawag na, nakalimutan ko na. Para gumanda yung tunog nung ano niya, nung bass niya. Itong likod, pwede kayong gumamit din ng acrylic. Pero ako, kahoy lang ginamit ko kasi medyo nagtitipid na rin tayo. So, siguro, balang araw, pagka sinipag ulit, tsaka may budget, tsaka ako na lang lalagyan ng acrylic sa likod. Bali, ito po yung wiring ng speaker natin. Lalagyan natin sa left at saka sa right channel. Bali, yung speaker ko kasi 8 ohms ito, isa. So, ang ginawa ko, pinararal yung connection ko para yung itong 8 magiging 4. So, hanggat maaari, wag mong paabutin ng 2 ohms kasi medyo mabigat na yun sa amplifier. So, ngayon, 8 to. So, nung pinararal ko, naging 4 ohms. No? Bali, 4 ohms itong kaliwang channel ko, 4 ohms na yung right channel.